Sa unang pagbasa, maririnig natin ang 10 utos ng Diyos. Sa ating pagtupad nito, nakatatagpo natin ang Diyos. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi rin ni San Pablo na si Jesucristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Si Jesucristo ang kabuuan ng pagbubunyag ng Diyos ng kanyang sarili sa tao. Tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magbigay puri at magpahayag ng ating pasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa 3 linggo ng panahon ng Kwaresma. Patuloy tayong inaanyayahan na tayo ay maghanda upang maging makahulugan ang ating pagdiriwang ng dakilang pag-ibig ng Diyos. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasakusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Kaloob ng Diyos ang 10 utos kay Moises upang ang tunay pag
Ipinagkaloob ng Diyos ang 10 utos kay Moises upang makilala ng sambayanan na ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa dalisay na pananalig sa Kanya at pagmamahal sa kapwa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na saling lahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ika-7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong paimbutan ang sambayanan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, at ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Tugon. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay 8 utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaon bungang idudulot. Tugon.
Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin, naiiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Pagkat siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Tugon. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito na dalisay at malinis. Tugon. Ayon kay Pablo, higit nating natutunan ang karunungan ng Diyos sa pamagitan ng krus ni Jesus. Isinugo ng Ama ang kanyang anak sa daigdig upang ipaunawa sa atin ang pagmamalasakit at dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi na mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati
Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kaniyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito ay tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kaniyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya na makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kaninuman sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Amen. Jesucristo, magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Patiin po natin ang ating makatabi ng good morning. Sa umagang ito, mulit-muli, malaki ang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Naniwala ba kayo na sa inyong pagpareto ay pinagkalooban tayo ng Panginoon ng biyaya? Opo. Isang biyaya na tayo ay nagkasama-sama at nagkikita muli. At may mga bagong mukha tayong nakakasama at dumadami ang mga bagong mukha at ating nakikilala. Kinukulang na ang ating upuan. Nagpapahayag na talagang dumadami na tayo dito sa ating simbahan, sa tahanan ni Maria sa bodega. Isang biyaya na tayo ay binigyan ng pagkakataon upang maipahayag natin ang ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Isang biyaya na binigyan tayo ng pagkakataon upang maidulog natin sa Diyos ang ating mga panalangin. At tayo ay nananalig at umaasa na sana ibigay sa atin ng Diyos ang ating hinihingi. Lalong-lalo na kung ang mga ito ay para sa ating kabutihan at sa ating ikaliligtas. Sa pagsisimula ng Diyos, sa paghahanda natin ng banal na misa, kaagad-agad nating natanggap ang isang biyaya nung tayo ay humihingi ng kapatawaran sa mapagkakamali at pagkakasala na ating ginawa. Sa pagsabi natin, inaamin ko sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala. At ano ang sabi ng pari sa wakas ng panalangin ito? Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan
at patnubayan sa buhay na walang hanggan. At sumagot tayo, Amen. Opo, nananampalataya kami na ang Diyos ay handang magpatawad sa amin. Biyaya na muli napakinggan natin ang tinig ng Diyos, ang kaniyang mga salita na nagpaalaala sa atin kung ano ang makarapat dapat nating gawin. At maya-maya, biyaya muli ang ating matatanggap dahil pinaniwalaan natin ang ating totoong pagkain na magbigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga pagsubok sa buhay ay ang katawan at dugo ng ating Panginoon. At sa huling bahagi ng banal na misa, muli biyaya ang ating matanggap. May bring house pa. Ano ang sabi ng pari sa katapusang bahagi ng banal na misa? Sumain niyo ang Panginoon. At pagpalain at basbasan kayo ng ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Natapos na ang banal na misa. Dalhin ninyo, bring house, dalhin ninyo ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon. Ibig sabihin, sa banal na misang ito, napakaraming biyaya ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At karapat-dapat lamang na siya ay ating papurihan at pasalamatan. Amen? Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng panahon ng Kwaresma. Ikatlong linggo ng panahon ng Kwaresma. At sabi natin na ang panahon ng Kwaresma ay 40 araw na paghahanda. Ang katanungan ko ngayon ay, kamusta naman ang ating paghahanda? Dito na naman tayo. Talagang inihahanda ba natin ang ating mga sarili? O gumagawa ba talaga tayo ng makongkretong paghahanda upang maging meaningful ang pagdiriwang natin ng mahal na araw? Ang tinatawag nating Semana Santa. Dahil sabi natin na sa Semana Santa o sa mahal na araw, balik-balikan natin at alalahanin muli kung paano at gaano tayo minahal ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga pagpapakasakit, kamatayan sa krus, at ang kanyang muling pagkabuhay. Tanda ng kaniyang dalisay at tunay na pagmamahal. Mga minamahal na kapatid, sa ikatlong linggo ng panahon ng Kwaresma, narinig natin ang mga salita ng Diyos. Lalo't lalo na ang ating Ebanghelyo, na marami tayong matutunan na mga magagandang aral sa ating buhay. Narinig natin sa ating Ebanghelyo na malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Kasi kaugalian ng mga Hudyo, kapag panahon ng kanilang kapistahan, sila ay mag-aalay. Dahil para sa kanila, ang piyesta ay isang pagkakataon upang magpasalamat. At sa kanilang pag-aalay, kung medyo maganda ang buhay, mag-aalay ka ng baka. Sinusunog kasi iyon, ha? Tapos, kung medyo okay rin ang buhay, pwede ka rin mag-alay ng tupa. Kung medyo mahirap ang buhay, kalapati lang. O mag-aalay ka ng pera, pero kailangan mo ang ialay ay money temple. Kaya merong money changer sa loob ng compound ng kanilang templo. Kapag ikaw ay mag-aalay, kunwari ng baka, tupa at kalapati, hindi ito manggaling sa iyong farm o sa iyong tahanan.
ang iyong ialay ay bibilhin mo diyan sa nagtitinda sa loob ng compound ng templo. So na-imagine na ninyo? So maraming tao, ibig sabihin, maraming baka, maraming tupa, maraming kalapati, kasi lahat ng mga tao o pamilya ay talagang mag-aalay. Kasi kultura at tradisyon ng mga Hudyo, kapag kanilang kapistahan, lahat ng pamilya ay talagang mag-aalay. As a part of their thanksgiving for the many blessings God has given to them. So yun po yung kalagayan o situation na napapalibot sa templo. At syempre, ang may kontrol ng mga presyo ng baka, tupa, at kalapati ay ang nagmamanage ng kanilang templo. So, ibig sabihin, ang naglilingkod sa simbahan, sila ang nagkokontrol ng halaga ng kanilang iaalay. Siyempre, anong ini-expect natin? Siyempre, mahal yon. Kasi wala kang choice. Kailangan mong bumili doon. Kung wala kang dalang mga, kung hindi ka mag-alay ng mga hayop, kailangan mo ng money changer. So, ikokontrol din nila ang exchange rate ng money temple. So, ganon ang kalagayan sa palibot ng templo na kung saan ay pumunta si Jesus. Maingay, magulo, madumi, mabaho, napakaraming tao, at higit sa lahat, merong hindi magagandang sistema ang nagaganap. Lalong-lalo na ang pagpapanlupig ng mga taong mahirap. Kasi yung mga mahirap, they have no choice. They have to buy ng kalapati into a higher price. Sa exchange rate, syempre mababa ang rate. Kung gusto mo ng malaki-laki, so malaking halaga din ang ipa-exchange rate mo. So, ibig sabihin, merong mga hindi magagandang nagaganap sa loob ng compound ng templo. Ngayon, pumunta si Jesus. I-imagine natin, ganun kagulo. Parang palengke talaga, ang ingay ng mga tao, tunog ng mga hayop. Tapos siguro ang mga tao nagsisigawan kasi kung pwede, tawaran nila yung presyo ng kanilang bibilhin. At na-imagine natin na pagpasok ni Jesus, ganun kagulo, gumawa siya ng isang panghagupit na lubid. At ano ang kanyang ginawa? Ipinagtabuyan sa labas ang mga mangangalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi na mga namamalit at pinagtataob niya ang mga lamesa ng mga nagtitinda. Siguro sumisigaw din si Jesus. Ang sigaw niya, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. At narinig natin ang makarugtong ng ating ebanghelyo. Mga minamahal na kapatid, sabi ko kanina, maraming mga isinasabi sa atin na mga magagandang aral na itinuturo sa atin. Una, pinaalalahanan tayo ng ating mga simbahan, ang ating mga kapilya ay tinatawag nating bahay ng Diyos, bahay dalanginan. At kapag bahay ng Diyos, bahay dalanginan, ibig sabihin, ito ay isang banal na lugar. It is sacred. Ibig sabihin, ang ating mga simbahan, gaano man kaliit, ang ating mga kapilya, gaano man ito kabarong-barong, ay itinuturing nating banal, sacred place. Dahil sa mga lugar na iyon, tayo ay nakikipag-date sa ating first love, ang ating Panginoon.
na totoong umiibig sa atin. At ang mga lugar na iyon ay talagang lugar na kung saan tayo ay nakikipag-usap sa ating Diyos. Tayo ay nag-aalay ng ating mga panalangin at mga papuri at pasalamat sa Kanya. At dahil ang ating mga simbahan, ang ating mga kapilya is a sacred place, bahay ng Diyos, pinagaganda natin. Pinapalamutian natin. Kasi hindi naman tayo nagdi-date sa mga tabi ng basurahan eh. Hindi naman tayo nagdi-date ng ating mahal sa buhay sa malugar na marumi at mga maingay. Tayo ay nagdi-date ng ating minamahal sa pinakamagandang lugar. Pinipili natin ang pinakamagandang lugar at doon tayo nagdi-date. Ganon din sa ating Diyos. Kaya pinapalamutian natin ang ating mga simbahan na magagandang palamuti. Dahil para sa atin, ito ay sacred place. Kaya nga, dahil ito ay sacred place, ipinapahayag natin ang ating paggalang. Kaya di ba, pag pumapasok tayo ng simbahan, tayo ay nagbabaw. Tayo ay nag-genuflect. Ang mga iyan ay tanda ng ating pagrerespeto at paggalang. Subalit kung minsan, nakakalungkot ng ating simbahan, maraming simbahan, ang parang hindi natin binibigyan ng halaga. Maraming simbahan, pagkatapos ng misa, ang dami-daming basura ang iniiwan. Mga empty bottled water, mga balat ng kinain ng mga anak sa loob ng simbahan. Pati ang upuan natin, ilalim ng ating mga upuan, punong-puno ng mga bubble gum na idinikit sa ilalim ng ating mga upuan. Ang ibang makabataan ay ginagawa nilang dating place ang ating simbahan. Mayroon ding mga manang-manang na ang simbahan ay ginagawa nilang bahay tsismisan. Nag-uusap sila ng buhay ng iba at naririnig ng Diyos ang kanilang pinag-uusapan tungkol sa kanilang kapitbahay o kanilang kakilala. Mga kapatid, muli, ang simbahan, bahay ng Diyos, bahay dalanginan, it is a sacred place. Kaya dapat nating igalang, dapat nating ipahayag ang ating pagmamahal at pagpapahalaga. Kaya nga, kapag bumili tayo ng bulaklak, sana hindi tayo magreklamo, bulaklak na naman, bibili na naman. Gagastos na naman. Sana maging generous tayo sa Panginoon. Lalo-lalo na ito ay kanyang bahay. At dito tayo nakikipagtagpo sa Kanya. Pangalawa, sabi natin na ang simbahan ay hindi lang simbahang bato. Di ba? At itinuturo sa atin ng ating katekismo ng ating mga katawan, ang ating buhay is temple of the Holy Spirit. Bahay ng Diyos ang ating mga katawan. At kung ang ating makatawan, ang ating buhay, ang ating mga puso ay bahay ng Diyos, ibig sabihin, ang ating mga buhay is a sacred, banal ang ating mga buhay. At dahil ito ay sacred, dahil ito ay banal, dapat nating igalang ang ating mga buhay at ang ating katawan. Huwag natin sanang gamitin ang ating makatawan sa paggawa ng makasamaan. At huwag natin sanang papahariin ang kasamaan sa ating mga buhay. Dahil ang buhay na ito is a sacred. It is the temple of the Holy Spirit. Anong ginawa ni Jesus sa templo sa ating ebanghelyo? Anong ginawa ni Jesus? Nilinis niya ang templo. Wow!
kung ang ating mga buhay ay templo ng Diyos, nitong panahon ng Kwaresma, dapat din pala natin linisin ang templong ito. Ibig sabihin, mag-general cleaning tayo ng templo ng Diyos. Mag-general cleaning tayo sa ating mga sarili. Sabi ng katapusang bahagi ng ating Ebanghelyo, talastas ng Diyos ang lahat ng nasa loob ng bawat tao. Wala nang iba pang magsumbong sa Diyos. Ay, si Juan, ganun yung kanyang ginawa. Alam na ng Diyos kung ano ang ating kalooban. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Kaya, nitong panahon ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan, mag-general cleaning tayo ng ating mga sarili. Linisin natin yung mga alikabok ng ating mga puso. Tanggalin natin ang mga nakadikit na dumi sa ating mga buhay. Alisin natin ang mga cobwebs ng ating kalooban. Dahil si Jesus ay nag-general cleaning ng templo, tayo rin ay kanyang inaanyayahan na hayaan natin siya na mag-general cleaning at tayo ay tumulong sa Kanya upang magkaroon ng general cleaning ang ating buhay at ang ating puso. Dahil ang ating buhay ay bahay ng Diyos, templo ng banal na Espiritu Santo. Na sana pagdating ng Pasko ng muling pagkabuhay, mabango tayo. Ang linis-linis natin at ang ganda-ganda ng ating puso. Diba, tuwing tayo ay magkukumunyon, tinatanggap natin si Jesus. Pero ang katanungan, malinis ba yung tinitirahan ni Jesus? Diba, pag magkumunyon tayo, sino ang tinatanggap natin? Hindi ostya, diba? Sino ang tinatanggap natin? Ang Panginoon. Ngayon, saan pumupunta ang Panginoon? Siyempre, sa ating kalooban. Ngayon, yung tanong, ang tinitirhan ng Panginoon na ating kalooban, malinis ba? Mabango ba? Maayos ba? Linggo-linggo, pumapasok siya dyan. O gusto mo bang pagpasok niya, baho-baho, ang dumi-dumi o ang gulong-gulo? Kaya sabi niya, sana nitong panahon ng Kwaresma, mag-general cleaning tayo. Para pagdating ng Pasko na muling pagkabuhay, malinis, maayos, at mabango ang templo ng Panginoon. Sabi ni Bishop Ambo nung mag-visit siya tayo, sabi niya, ayusin niyo muna ang simbahan ng tao, saka na ang simbahang bato. Ibig sabihin, dahil ang ating makatawan, ang ating mga buhay, ay bahay ng Diyos, ibig sabihin, lahat tayo ay bahay ng Diyos. Lahat pala tayo ay simbahan. Lahat pala tayo ay templo ng Panginoon. At bilang mga templo ng Panginoon ang bawat isa, sana itong mga templo na ito ay magtutulungan. Sana ang mga templong ito ay marunong magmamalasakit. Sana ang templong ito ay marunong sumuporta, lalong-lalo na sa mga simbahan na nagdurusa at naghihirap sa buhay. Naalaala ko tuloy kahapon, naglaba ako ng basahan. Mga 7 piraso ang basahan na ililagay ko sa washing machine. May basahan na manipis, may basahan na makapal, may basahan na talagang parang sira na, may basahan na bago pa. At inihalo ko silang inilagay sa washing machine. Tapos ni-on ko ang washing machine at umakyat sa taas, naglinis na aking kwarto. Habang ako ay naglilinis, kalampag ng kalampag ang washing machine. Parang masisira ang washing machine. Talaga ang ingay-ingay ng tunog ng washing machine. So nagtaka ako, bakit ang ingay-ingay ng washing machine? So bumaba ako,
Tapos binuksan ang washing machine. Nakita ko nagpupulupot sa bawat isa ang mga basahan. Sabi ko, wow, mabuti pa ang mga basahan. Nagpuluputan sa bawat isa, nagtutulungan, nagkakaisa sila. Kaya hindi sila madaig ng napakalaking washing machine. Sabi ko, mabuti pa ang mga basahan, nagkakaisa, nagtutulungan. Kaya kahit anong laki ng washing machine, ay hindi sila nadadaig ng washing machine. Sabi ko, sana ganon din kami sa mission station. Na kahit bago o luma, kahit mataba o payat, kahit mahirap o mayaman, kami rin ay magkakaisa upang hindi kami madaig na maraming hamon sa buhay paglilingkod. Upang kami ay maging totoo at tunay na simbahan ng Diyos. Dahil ang nagkakaisa na simbahan ng Diyos, anumang kasamaan ay hindi makakalupig. Lalo't lalo na kapag nagkakaisa at nagpupulot-putan sa bawat isa. Oh, sabi ko, ang ganda ng basahang ito. Mayroon na akong maihumili bukas. Sa pamamagitan ng basahan, ipinapahayag ng Diyos. Kung mayroong pagkakaisa ang bawat miyembro at katawan ng simbahan, hindi tayo madadaig ng kahit ano paman. Daway sa pamamagitan ng banal na misang ito, sa 3 linggo ng panahon ng Kwaresma, patuloy po tayong maghanda. Bigyan natin ng halaga ang ating mga simbahan, igalang natin ito. At ipahayag ang pagpapahalaga at pagmamahal sa kanila. Subalit mga kapatid, ang simbahan ay hindi lang simbahang bato. Tayo din, ang ating sarili, ay templo ng banal na Espiritu Santo. Marami itong cobwebs, marami itong alikabok, kaya nitong panahon ng Kwaresma, mag-general cleaning po tayo ng ating mga sarili, ng ating mga puso, at ng ating buhay. At hindi lang pala ang ating mga sarili, ang templo o bahay ng Diyos. Tayong lahat ay bahagi ng simbahan ng Diyos. Sana patuloy tayong magkaisa, magtulungan at magdamayan. Lalo't lalo na magmalasakit sa mga simbahang lubos na nahihirapan at nagdurusa sa buhay. Tandaan po natin na sa pagkakaisa, hindi tayo madadaig ng ano paman. Amen. Tumayo po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Purihin at pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Iluhog natin sa Kanya ang ating makahilingan at mga panalangin. Sa bawat kahilingan, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, makita nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo, na ang karapanan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isa puso nawa namin ang 10 utos ng Diyos at ang pagtupad namin sa mga ito ay maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo at dalikdan ang mga gawaing mahalay, marahas at nakapipinsala sa aming pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa sa Diyos ang mga may kapansanan, ang mga naghihingalo at ang mga makasalanan ng ginhawa ng kapanatagan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Diyos ang iba pa nating mga personal na makahilingan at mga panalangin. Ipagdasal ninyo ang inyong pamilya. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Gabayan mo kami sa aping paglilinis ng aming kalooban. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Hanggapin nawa na sa iyong mga kamay
karangalan sa buong sakayanin niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang makasalanan naming ihinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Binigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa na iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban, na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang makaanib na iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, di Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Hesus-Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat, paanyaya. Pasalamat. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. Sa susunod po ay ang San Juan Bautista Chapel. Paanyaya, patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at sa mga donasyon para sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Paalala po, ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station ay lubos na nagpapasalamat sa mga nagpaabot ng tulong pag-ibig, alay sa mga nasalanta ng pagbaha sa Mindanao. Ang inyong mga tulong ay atin pong ipinaabot sa San Luis Parish, Agusan del Sur, sa pamagitan ni Father Jomy Burgos, MEC. Ang mga sumusunod po ay ang total ng mga naipaabot na tulong ng bawat kapilya. St. Louis de Montfort Chapel, 8,050. Manawag Chapel, 5,620. St. Joseph Chapel, 5,120. Perpetual Chapel, 4,370. Piña Francia Chapel, 3,820.
San Roque Chapel, 2,710. Santa Teresa of Calcutta Chapel, 2,600. San Juan Chapel, 2,530. San Lorenzo Chapel, 2,091. San Pedro Calungsod Chapel, 1,795. Lourdes Chapel, 1,650. St. Clair Chapel, 1,650. A total of 41,866. Inaanyayahan po ang lahat na makibahagi at makilahok sa isinasagawang daan ng krus sa bawat kapilya. Ito po ay iikot sa inyong mga area at nawa po ay inyong pagbuksan ang inyong mga tahanan para sa gawain na ito. Sa darating na March 10, 2024, Linggo, ay magkaroon po ng youth formation, team building, and DSPP recollection sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon at susundan ito ng banal na misa sa Woodcraft Bayanihan. Ang bawat kapilya ay inaasahan na magpadala ng 5 o higit pa na kabataan na edad na 14 years old and above. Sa March 22, 23, 2024 ay magkakaroon po tayo ng mission station pabasa. Mag-uumpisa po ito sa March 22, 2024, Biyernes sa ganap na 3 ng hapon at magtatapos po sa March 23, 2024, Sabado, sa ganap na 3 ng hapon sa bodega sa tahanan ni Maria. Ang mga sumusunod po ay ang schedule ng bawat kapilya. March 22, 2024, Friday, Cluster Hope, 3 p.m. to 5 p.m. San Lorenzo Chapel, 5 p.m. to 7 p.m. Manawag Chapel, 7 p.m. to 9 p.m. St. Joseph Chapel, 9 p.m. to 11 p.m. Pino Francia Chapel. Cluster Faith, 11 p.m. to 1 a.m. St. Louis de Montfort Chapel, 1 a.m. to 3 a.m. San Juan Chapel, 3 a.m. to 5 a.m. San Roque Chapel, 5 a.m. to 7 a.m. Calcutta Chapel. Cluster Love, 7 a.m. to 9 a.m. Calungsod Chapel, 9 a.m. to 11 a.m. Lourdes Chapel, 11 a.m. to 1 p.m. Perpetual Chapel, 1 p.m. to 3 p.m. St. Clair Chapel. Sa darating naman na March 24, 2024 ay Palm Sunday o Linggo ng Palaspas. Kaugnay po nito, ang mission station po ay magbibinta muli ng mga palaspas sa mga nais po na umorder o bumili ay makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga chapel leaders. Ito po ay pre-order. Ang lahat ng order ay kukuliktahin ni Kuya Jess 1 linggo bago ang Palm Sunday. Ilang paalaala po, sa mga nais po na magpamisa ay magkakaroon na po tayo ng donation sa bawat pamisa. Ibibigay niyo po ang sobre o inyong donasyon sa commentator o sa maglilista sa mga pamisa. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. Please be guided po sa ating mga schedule anitong panahon ng Kwaresma, lalo-lalo na sa mahal na araw. And don't worry, by next week ay gagawa po tayo ng tarpaulin at sa tarpaulin ay nakalagay lahat ng ating mga schedules. No? Tapos ilagay po natin dyan sa labas para kung nakalimutan natin ay mayroon tayong guide. No? Kung anong araw, kung anong oras at kung saan natin gagawin
ang ating mga pagdiriwang ditong panahon ng Kwaresma at panahon ng mahal na araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naiaalay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo upang pakabanalin ang templo ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday. Ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.